Magandang araw po sa inyo pong lahat. Again, this is Pastor BJ Lopez of City of God Christian Ministry dito po sa Toronto, Canada. At salamat po sa pagsama niyo po sa amin dito po sa Global Fire TV. Isang tanong ho sa bawat isa ho sa atin, ano ho ba yung nagiging qualifications natin kapag ho tayo ay pumipili ng isang leader o pag tayo ho ay pumipili ng isang pinuno ng ating bayan, marahil presidente o bayan natin ng mayor, ano ba yung mga qualifications na ginagawa natin? Most likely, some of us, ang tinitingnan ho natin yung track record ng tao. Magaling ba siya? Maayos ba siya? Mayroon ba siyang magandang pamilya? Yung family background? Galing ba siya sa pamilya na maayos? Galing ba sa pamilya magnanakaw? Tinitindi natin yung personality niya. Ito bang taong to ay mapagkakatiwalaan natin? Maayos ba magsalita? Maayos bang manamit? Kapag ito ba ay nirepresent yung ating bayan, ay magiging kahiya-hiya ba tayo o magiging maayos? Ito yung mga katangian minsan ng mga tao na niluluklok natin o binoboto natin. Alam niyo ba na kapag ang isang gobyerno ay maayos so ang pamamalakad, ay nagiging maayos po ang buong bayan. And maybe kapag meron hong tumatakbo na sa eleksyon, ang isang tinatanong natin, sino ba tong taong to? Sino ba to? Gusto natin siyang mas makilala, gusto natin siyang mas maunawaan kung sino siya. At minsan, kapag kilala natin kung sino yung mga tumatakbong politiko, minsan kung kilala talaga natin, we have a personal relationship with them. Minsan, pinapangampanya pa natin. Is that right? Pinapangampanya pa natin yung mga taong to. Bakit? Because naniniwala tayo dun sa advocacy ng tao, naniniwala tayo sa track record ng tao, at naniniwala tayo dun sa family background ng tao, kung sino siya. Alam niyo po, ganun din po pagdating po natin sa relasyon sa Panginoon Diyos. Pagdating po ng relasyon natin sa Diyos, pag tinanong po tayo, sino ba si Kristo para sa iyo? Kapag tinanong ka ng mga tao, o kapag tinanong mo yung sarili mo, sino ba talaga si Jesus Christ para sa akin? Sino ba si Jesus Christ na pagkakaintindi ko? Alam niyo po, kapag tinanong natin yung sarili natin, sino ba si Jesus, if people would ask us who Jesus Christ is, and maybe some of you, Jesus Christ would ask you, who do you say I am? Titingnan ho natin, ano ba si Jesus? Sino ba si Jesus? Ano ba yung track record ni Jesus? Ano ba yung family background ni Jesus? So when Jesus asks you today, who do you say I am? How would you respond? Ano yung magiging sagot natin? Titingnan muna natin ba kung ano yung track record niya? Ano ba yung family record niya? Ano ba yung personality ni Jesus? Ang tanong, ipapangampanya mo ba si Jesus? I-share mo ba si Jesus sa ibang tao? Because kung paano mo nakilala si Jesus, kung ano yung pagkakakilala mo sa Panginoon, yun din yung i-share mo sa ibang tao. Yun yung gusto kong pag-usapan natin sa araw po na ito. Gaano natin kakilala si Jesus? And maybe some of you are watching right now. Maybe wala pa kayong personal na relasyon sa Panginoon Diyos. I hope that this message would help you to have that deeper understanding of who Jesus Christ is at magkaroon tayo ng personal na relasyon sa Panginoon. And maybe some of you, you've been in a church for quite some time. At ang pagkakakilala natin sa Panginoon ay hanggang dito lang. I hope and I pray that this message will help you, that you will not just know Jesus Christ here, but you will experience Christ here. Pag tinanong ho tayo ni Jesus, who do you say I am? It's not a question of ano yung pagkakaintindi mo kung sino si Kristo, ngunit kung ano ang pagkakakilala mo kay Kristo. Sana po makatulong ang mensaheng ito sa pag-aaral po natin ng salita sa Matthew. When Jesus Christ asked His disciples, who do you say I am? I hope that our response is based on our personal relationship with Christ, based on our personal knowledge with Jesus Christ. And I hope na ipapangampanya rin natin si Kristo. I-share din natin si Jesus Christ based on our relationship with Him. Join us today as we study the Word of God in Matthew chapter 16, verses 13 to 20, when Jesus asked His disciple, who do you say I am? God bless you as you join us and study the Word of God today. Marami pong salamat again. God bless all of you and have a good day.